Okay. So nasa 6 days, 5 ba ng ating Bible study? 5th day. So ang ating pag-aaralan ngayon ay sana hindi mag-lag yung cellphone. So yung mga napag-aralan natin, so mag-backtrack lang tayo. Nung una, diniscuss natin kung gaano kabuti ang ating Diyos sa atin kasi binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa ating mga kasalanan. And sa ibang Bible study natin, tinalakay natin yung faith. Iba't ibang klaseng faith. Faith ng mga apostles, faith ng mga, even yung mga Roman soldiers, di ba? So ngayon, iikot ang ating pag-aaralan sa aklat ng Mateo, verse 15, ay chapter 15, verse 22 to 28. Narito, may babaeng taga-Kanaan na nakatira sa lupain ding iyon. Ang lumabas at sumigaw sa kanya na sinasabi, "O Panginoon, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo." Ngunit hindi niya siya tinugon ng kahit isang salita. Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at pinakausapan na sinasabi, paalisin mo siya sapagkat sigaw siya ng sigaw habang sumusunod sa atin. Sinabi ni Jesus, sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel. Ngunit lumapit siya sa kanya at kanyang sinamba na sinasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Ngunit sumagot siya, hindi nararapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon ito sa mga aso. So tinawag niyang mga aso, yung mga taga-Kananeya. Sinabi ng babae, totoo Panginoon, ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa pagkainan na kanilang mga Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ang ayon sa ibig mo. Mula sa oras ding iyon, gumaling ang kanyang anak. So itong verse na ito ay sinasabi ni Jesus na isinugo siya, pinadala siya ng ating Creator, ng ating Diyos, para lamang sa mga Israelita. Kasi ang Israel ang promised land. At isinugo yung mga apostles, yung mga ibang apostles at lalo na si Jesus para lamang sa mga Israelita. Yung mga hentil, yun yung binabanggit dito, isang yung taga-Kanaan sa mga hentil. At isa tayo sa mga hentil. Basta hindi ka Israelita, hindi ka taga-Israel, hindi ka Diyos. Tayo ay mga hentil. So ibig sabihin nun, hindi sinugo ang ating Panginoong Yesus para sa atin. Kaya nga, ang sabi dito, sinugo lamang ako para sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. Okay? Pero sinabi nung babae na humihingi ng tulong kay Jesus, na pagalingin niya ang kanyang anak na sinasaniban, na kahit alam niya na siya'y isang hentil, nag-persist pa rin siya. Kumbaga, pinilit niya dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi man tayo dapat na
sa habag ng ating Panginoon, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, lahat ay binigyan niya ng kaligtasan. So, kung magre-reflect tayo sa verse na 'to, kung titignan natin yung pananampalataya ng babae, 'di ba? Hindi tayo karapat-dapat, which is dapat tayo ang lumalapit sa Diyos. Pero sa panahon ngayon, Brad, parang baligtad. Dahil sa unconditional love ng ating Panginoong Jesucristo, kahit hindi tayo karapat-dapat, 'di ba? So, nagsusugo siya ng mga apostles, ayan, yung mga ginagamit niya, yung mga disciples, para ibahagi ang kanyang salita. Na which is dapat, doon kasi in-illustrate na yung yung kahit mumug lang ng yung mumug kasi yung kokonting, 'di ba pag kumakain tayo ng tinapay, tapos may mga nahuhulog nahuhulog na konti. Ano sabi ng babae? Kahit mumug lang. Kasi inahalin tulad tayong mga entil dati sa aso, mga naliligaw. Pero sabi dito sa pero sabi sa verse sa aklat ng Roma chapter 10 verse 12 to 14, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng mga entil. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Gaya ng ginawa nung taga-Kanaan, nung hentil na humihingi ng tulong na sinabi ng mga, anong tawag sa nilagpasan? Dinaanan lang ni Jesus na ayaw siyang pansinin, tapos parang tinataboy siya ng mga apostles. Bakit? Kasi tinetest ni Jesus kung gaano katatag ang pananampalataya nung babaeng yon. Hindi siya inignore ni Jesus Para lang dahil hindi siya sinugo para sa mga hentil. Hindi. Inignore siya kasi may gusto siyang mensaheng ipahatid. Hindi lang dun sa babaeng yon, kundi sa kanyang mga disipulo. Ano yung mensahe? Na hindi siya pumarito sa daigdig para lang sa mga Diyos, kundi para sa mga makasalanan. Kaya sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of love is eternal in life in Christ Jesus our Lord. Sabi. In Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Di ba? Makasalanan tayo lahat. Walang hindi. Na which is tayo yung dapat na lumalapit sa Kanya, di ba? Pero sa nakikita natin ngayon, Brad, ano yung nakikita natin? Tayo pa. Parang tayo pa yung may kailangan. Di ba? Yung tipong papakainin mo na sila ng spiritual Word of God. Para sa buhay na wala hanggan na nabibigay sa inyo bawat isa. Pero bakit napakahirap pa? In contrary, kung babaligtad natin sa sitwasyon ng taga-Kanaan na to. Diba? Siya pa talagang nag-insist na kahit mumug lang ng tinapay. Diba? Siya pa yung nagmakaawa talaga na, diba? Or gusto nating, wag naman sana, or gusto nating dumating sa point na
Doon sa sitwasyon ng babaeng taga-Kanaan na pag talagang no choice na tayo. Kasi siya yung anak niya talagang sinasaniban ng masamang espiritu eh. Dahil alam niya na si Jesus ay nagpapagaling, nagtiwala siya. At iningi niya kay Jesus na pagalingin ng kanyang anak. No, which is ginrant ni Jesus, yung panalangin niya, pinagaling niya ang kanyang anak. Pero, gaya ng nangyayari sa atin ngayon, kung may hinihiling tayo, pansinin nyo, hindi ibibigay yan ayon sa inaakala mo. Hindi ganoon ibibigay. Pansin nyo ba? Pag nag-pray kayo, di ba parang i-reroute ka? Nag-pray ka na ganito ang gusto mo. And ang gusto mong daan is diretso. Pero bakit, Lord, kailangan ko pang maghirap? Pero at the end of the day, pupunta rin pala doon. Dahil dun sa message, dahil dun sa test of faith, dahil sa pagsubok sa atin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Ito nga sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we are dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Sa biyaya. Na sa biyaya, dahil tayo'y maliligtas. Sa Tagalog, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nailigtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Anong ibig sabihin nun? Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa. Di ba nung diniscuss natin dati? Dahil sa minanang kasalanan, tayo'y na bilang ng patay dahil yung espiritu natin umiwalay sa ating katawan. Yung banal na espiritu. Kaya nga yung pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at pagkabuhay niyang muli, yun yung message ng pag-asa eh. Na tayo magkakaroon ng walang hanggang buhay na kasama siya. So kung susuriin natin, kung pag-aaralin natin ang Bible, maraming mga senaryo sa Bible na maraming sitwasyon doon na tinetest niya ang bawat tao sa mga, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, sa mga apostles. Diba? Yung kay Peter, may mga problema yan na hindi sinasagot agad ng Diyos dahil gusto niya, may gusto siyang iparating sa taong yon. Kagaya sa atin. Kaya, minsan natatanong natin siya, bakit hindi nasasagot yung mga panalangin natin? Dahil may purpose. Kaya kailangan natin tandaan na without Jesus, sabi nga dun sa isang nabasa ko, without Jesus, we are nothing. Wala tayo. Wala yung yaman mo. Wala yung good health mo. Wala yung good family mo. Diba? Wala lahat ng pinagmamalaki mo. Pero pag nasa sa iyo si Kristo, but if you have Christ,
Sabi, you are everything. Diba? So, actually, nung pinag-aaralan ko yung verse na ito, talagang yung pagmamahal ng ating Diyos sa atin is unconditional talaga, hindi masukat. Bakit? Kahit na lagi natin siyang dinideny, lagi natin siyang isinasantabi, lagi natin siyang hindi binibigyan ng oras, mas binibigyan nating oras yung mga kung ano yung mga ginagawa natin, yung mga daily habit natin na hindi siya kasama. Pero still, minamahal pa rin minamahal pa rin niya tayo. So paano paraan? Dahil gumagamit siya ng mga taong para i-share yung buhay ni Kristo at kung bakit kayo nabuhay dito sa mundong ito. So yun kagaya po ng mga dati nating napag-aralan, uulitin ko yung tanong. Darating ang time na tayo mismo ang lalapit sa kanya. Kasi bro, 'di ba nasa proseso 'yan eh. Darating ang time pag tinawag kanya, kagaya namin, hindi mo na maiintindihan kung ano yung pinapagawa niya at yung mga pinapriority mo dati, babaliwalain mo na yung mga yon. So sana dito sa napag-aralan natin ito about kung gaano katatag or ka-persistent yung pananampalataya ng isang hentil, sana ganun din tayo. Ngayon hindi tayo mapupunta dun sa point na yon hanggat hindi natin kikilalanin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating aklat ng buhay, yung Bible. So yung mga binigay sa inyo na Bible, hindi lang yung binigay para itabi lang sa ano. Yan yung pinaka-importanting gift na marireceive ng isang tao habang nandito pa tayo sa lupa. Bro, kung may gusto kang add. Siguro, yung pinag-aaralan natin, napaka-halaga, dahil kamukha nung sinabi dito ng Panginoon Jesus. Sabi niya, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Ibig sabihin, si Jesus Christ, ang Diyos Ama, pinadala dito sa mundo para sa chosen nation. Chosen nation. Yun nga yung Israel. mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, nababalita, di ba? Ang Israel, buong mundo, laban sa kanya. Ginigera. Pero, bakit hindi nangyayari yung nawawasak siya o naglalao? Di ba? Kung titignan nyo sa mapa, Brad, ang lead lang, pero yung mga... Buong mundo. Titignan natin. Kasi, ang Diyos ay nandoon. Pinili niya Promise lang. Oo, nagbigay siya ng pangako doon. Simula pa. Pinili niya yun. At wala tayong magagawa doon. Baga sa sa tao. Halimbawa, ginusto niya yan. Halimbawa,
meron isang mayaman dito, ano ba, si Brother Joel, isa siyang bilyonaryo, no? At pumikit siyang ganun. Sabi niya sa kanto ng Dila-Dila, doon sa kantong yun, yung bahay na yun, pupunta ako mamaya. Yung bunso ng pamilya nun, bibigyan ko ng 5 million. Sino makakakontra sa kanya? Di ba? Isa siyang bilyonaryo. Di ba? Pero dahil nakita niya nag-Google Map siya, nag-ano siya, yung anong tawag doon, parang live. Nakita niya yung yung bahay na yon. Pupunta ako dito, no? Baga sa buong mundo walang magagawa doon sa gusto niya. Kasi sino magkokontrol sa kanya? Pera niya yun eh. Pinagpaguran niya yun eh. Karapatan niya yun, di ba? Maaaring merong magbubuli sa kanya o mag sa Facebook sasabihin na bakit mo naman tatapon yung pera mo diyan? Eh yung napili niya pala ang bunso nung na yon, nung pamilyang yon, eh patapon yung buhay niya. Pinapatay niya yung sarili niya. Oh, pero pinili niya yun. Ginusto niya yun. Parang ganun yung kwento eh. Ang Panginoong Sus, mahal na mahal niya yung yung piniling bansa, yung bansa na yun. Kaya 'di ba si Mary, dalaga siya. Sino bang dalaga dito? Dalaga pa ba si Si dalang dalaga. Dala May dalala, may dalaga. O, 'di ba? Si Mary, dalaga siya. Bigla siyang nabuntis, no? Hindi sa yung physical. Sabi, si God ang sa kanya. Naglimlim. Naglimlim. Nagbigay ng ang Holy Spirit, no? Dahil gusto ng Diyos, piniling bansa, magpapakahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kamukha ng proseso sa tao. Pero hindi siya dumaan doon sa kasalanan na ginagawa ng mag-partner o yung mag-asawa. Hindi siya dumaan doon. Ibig sabihin, malinis siya, si Jesus. Kaya si Jesus walang kasalanan. Kaya kung makikita natin dito sa kwento, yun talaga ang kwento, yun talaga ang totoo. Out tayo. Sabihin, kaya nga sabi doon binansagan tayong aso. Kaya doon sa pasimula pa lang, di ba? Ano sabi ng mga alagad? Paalisin nyo yan. Di ba? Halimbawa, pumunta ka sa halimbawa ako pupunta sa high school ng Bekuran. Taga-Dao ako. Doon ako high school, pupunta ako dyan. Tapos papasok ako doon. Pipila. Di ba outsider ako? Di ba? Sasabihin ng mga nakapila doon, ba sino to? Iba yung uniform. Sigurado magsusumbong sila sa principal o sa CQ. Boss, bakit mo po pinapasok to? Outsider to. Hindi siya pwede dito. Baka mamaya anong gawin dito sa natin? Di ba? Magiging viral ako doon. Parang ganun. Hindi ka talaga doon. Pinili ng Diyos yun, kamukha nung natin. Kaya, napakaganda nung dito. Yung babae, kamukha nung sabi ni brother, nakakalungkot sa panahon po natin ngayon. Kapag sinabihan mo yung mga tao, hindi ka mag-aaral tayo ng Bible, lalayo yan. Diba? Sila pa'y lumalayo. Kapag Oo. baliktad. Pero baliktaran mo. Sabihin mo, may ayuda. O kaya may blessing. Mamimigay ako birthday yan. bawat o kaya birthday. Basta walang magbabayad, pasok kayo sa bahay ko, itulukin. No? Kaya lang, barbecue yung itik. Ano yan, 500. 500 itik yan. Di ba? Napakasarap nung ganun. Kaya lang, yun ang totoo na dapat nating alamin. No? Na kung saan yung tao nagmamalaki. Bakit nagmamalaki? Kasi wala siyang nararamdaman. Okay siya eh. Kasi alam niya, okay yung buhay niya. Pero yung babae, tignan natin, okay ba siya? Hindi. Baka araw-gabi yung anak niya. Parang si Mitch. Saka si Yana. Kunwari lang to. Si Yana, araw-gabi. Siguro, isang buwan na yon. Hindi lang sinabi kung ilang araw na pinasukan ng banal na maraming espiritu. God Spirit, yung anak niya.
O, kunwari, di ba sabi ni Sister Mitch, ayaw niya yung maingay. Pag may maingay, hindi siya makatulog. Eh, itong babae, kasama niya, yung anak niya, kamukha ni, Yana. Sabihin natin, isang buwan nagsasalita yung anak niya paulit-ulit. Di ba? Nakakarindi. Siguro, kung meron lang tape mo, pinake na yung bibig ng anak niya eh. Pero kahit nakatape yun, dahil may bad spirit, muunggol pa rin. Sigaw ng sigaw. Kaya walang magawa ang babae. Pinapalan yung sarili niya. Yung pagmumukha niya sa kahit nakakahiya. Di ba? Ginawa niya. Kasi may problema siyang malaki. Di ba tayo? Gusto mo bang buong magdamag? Sobrang sakit ng tiyan mo? O kaya ngipin mo? Di ba? Pag sumakit yung ngipin natin, sa sobrang sakit niya, napapaiyak na tayo. Di mo na alam gagawin mo lahat. Kuha ka ng paminta, tubig, ano pa yung mga gamot, hindi, walang talaw. Kaya namumuo na pala yung nasa gilagid. Ang laki na nung gilagid mo. Namumuo na yung niya, sa infection. Di ba ang sakit? Paano pa kaya yung nangyari sa babae? Araw at gabi. Di ba? Sa pamilya natin, kapag merong may sakit, di ba? Ang sakit. Pati ikaw na stress, pati ikaw hindi makatulog, pati ikaw parang puno yung utak mo, isip mo, parang gusto mo nang, sabi nga nung isang kapatid, merong aeroplano papuntang buwan, sasakay na ako eh, di ba? Parang gusto mo nang lumayo. Yun ang makikita natin doon sa babae. Na ganun ang lagay natin. Hindi lang nakikita ng tao. Kung makikita lang niya, nakakita na ba kayo ng taong buhay siya pero patay na siya? Mga zombie. yung mga naglalakad sila pero ibig sabihin natin, yung taong may sakit na wala ng pag-asa. Ganun yung lagay natin sa harap ng Diyos. At hindi ito nakikita ng tao. Bakit ko nasabi yun? Mas matindi pa yun. Kasi sabi nga, kahit tayo ngayon, baka mamaya o bukas, may mawala dito. Wag naman. Sana, sabi nung iba, di ba, kumakatok sila, sana wala naman. Pero, ang Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat. Walang magagawa kahit sino, kahit itong aso na to. Mamaya o hindi natin alam kung kailan kukunin. Ganun din tayo sa harap ng Diyos. Kaya natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Mapalad tayo dahil napapag-aralan natin. Bakit? Nalalaman natin yung mga lihim, mga sekreto ng Diyos, pinapakita sa atin. Kaya sabi niya, mapalad ang nakikinig ng aking mga salita. Dahil sabi niya, hindi babalik sa Diyos kanyang mga salita na hindi nagkakaroon ng bunga. Diba sabi kanina ni Brother Acer, kapag tinawag ka na ng Diyos, yung buhay mo, sa harap niya, wala kang magagawa. Kamukha ng babae ito. Siguro kung walang problema to, hindi pupunta kay Jesus to. Hindi, 100%. Hindi siya magmamakaawa. Hindi niya kakapala ng mukha niya. Diba? Kapag merong tayong pinagdadaanan, doon pa lang natin nakikita ang Diyos. Doon pa lang natin tinatawagan ng Diyos, di ba? Hayaan ba natin na darating doon? Sabi nga, kamukha nung sinabi niya, hindi siya ng tao nagmamalaki. Parang ang Diyos ang naghahabol sa kanya. Totoo, yun. Kasi sabi nga, ang Bible, sa panahon natin, nasa panahon tayo ng biyaya. Grace. Ibig sabihin, ang libreng regalo ng Diyos, kahit sino ngayon, pwedeng tanggapin. Kaya lang, nagmamalaki ang tao. Bakit? Dahil alam niya, kasi okay pa naman ako eh. May trabaho ako, malakas ako, single ako, wala akong problema. Marami akong mga pangarap. Pero ang tanong, paano kung hindi nangyari yan sa buhay mo? Di ba yung nakasulat sa Bible, di ba? Napag-aralan nyo na kahit medyo umaba tayo. Yung lalaking mayaman, di ba? Gumawa siya ng malaking kamalig. Bodega. Lahat ng pag-aari na, nilagay doon. Tapos lumabas siya. Sabi niya, magsaya ka, kaluluwa ko. Siya mismo, kumuha siya ng alak. Minom siyang ganyan. Tos, tayo lang, ako lang.
No? Magsaya ka, sabi niya. Dahil lahat nandiyan na. Pero anong sabi ni God sa kanya? Sa tingin mo, lahat ba ng tinipon mo yan, mapapakinabangan mo sa buhay mo? Kasi sa gabing ito, kukunin ko ang buhay mo. Saan mapupunta yung kayamanan na ano mo, pinaghirapan mo? Maaari meron tayong mga ipon ngayon, mga pangarap, may crush ka, o kaya may asawa ka, may mga anak ka, di ba? Lahat, parang may pinagmamalaki ka na sa Diyos. Pero ang tanong, paano kung kukunin ng Diyos ang buhay mo ngayon? Handa ka ba doon sa haharapin mo? Yung akala mo, pag namatay ka, okay na lahat? Tandaan natin, ang Bible may sinasabi. Dalawang lugar ang naghihintay sa tao. Impyerno at langit. At ito yung pinag-aaralan natin. Yung pupunta sa impyerno, ang demonyo talaga, ito yung lugar niya, hindi ang tao. Kaya lang, kamukha nung napag-aralan natin, nagmamalaki ang tao ngayon. Diba? Kamukha nung babae. Kung walang nangyari sa kanya, hindi niya tatawagin si Jesus. Diba? At maging yung mga chosen nation, ang piniling bayan ng Diyos, pasalamat tayo. Bakit? Dahil itong piniling bayan ng Diyos, naging matikas ang ulo nila sa Diyos. Hindi ko mo lahat ng Israelita ay pinili ng Diyos. Lahat sila ay ligtas na. Hindi. Meron din na hindi tumanggap sa Panginoong Diyos. Hanggang ngayon. Hanggang Marami. ngayon. Kahit pinili silang bansa. Pero anong sabi ng Diyos? Sa John chapter 15, siya ang puno ng ubas. No? At yung puno ng ubas, meron siyang mga sanga. At yung mga sanga na ito yung mga Hudyo. Mga anak niya, mga piniling tao, ang piniling bansa ang Israel. Pero dahil nagmalaki ang chosen nation, malaki ang ulo nila, pinagsasabi nila, ay kami yung pinili ng Diyos, mahal kami ng Diyos. Pero ayaw nilang kilalanin si Jesus na tagapagligtas. Dahil sabi nila, ang hinihintay naming hari, hindi manggagaling sa mga pulubi, mahirap. Ang hinihintay naming hari, manggagaling sa mga hari, mga prinsipe, ganyan. Mayamang tao. Hindi nila alam. Ang Diyos ay nagpakita sa pamamagitan ng tao mahirap. At yun ang hindi nila, ayaw nilang tanggapin hanggang ngayon. Punta ka ng Israel ngayon, pag sinabi mo si Jesus ang tagapagligtas, pagtatawanan ka lang. Naghahanap po sila ng, Sasabihin naghihintay po nila, sila ng Messiah. Isang baliw na tao yun. Huwag kayong susunod sa kanya. Christian ka ba? Ay, katulad ka rin nun. Yun ang nasa ulo nila, nasa utak nila, nasa puso nila ngayon. Pero ang dapat nating ipagpasalamat, alin? Yung nangyaring yun. Bakit? Dahil ang Diyos ay naawa sa atin. Kamukha ng babae. Tayong lahat ay aso. Yung labas sa Israel, kamukha ng napag-aralan na. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon sa Diyos. Kaya sabi niya, para tayong sanga, yung grafting, na dinugtong sa ubas. Sinabi ng kapatid kanina, kung tayo'y hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. No? Yung sanga na yun, tayo yun, yung mga hentil. Pero hindi ibig sabihin, yung sinabi ng Diyos, yung sanga na yun na dinugtong doon sa puno ng ubas, magmalaki na tayo. Hindi. Kasi ang pagliligtas ng Diyos, hindi, halimbawa, pangmaramihan, hindi. Isahan ang ginagawa ng Diyos. Hindi ka mukha nung sasakay ka sa jeep. Yung may sabit na gano'n. Hindi gano'n. Isa-isa. Ang pagliligtas ng Diyos, ang tawag dito yung karanasan. Meron tayong karanasan sa Panginoong Sus. Yung sinabi ng kapatid kanina, yung pagtanggap sa Panginoong Sus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kahit basahin natin yung mga Bible na binigay sa inyo, kahit lahat ay isaulo natin lahat yon, wala pa rin kwenta sa harap ng Diyos. Bakit? Ang hinahanap ng Diyos,
Yung may pagsisisi ka sa puso mo at minsan lang mangyari to, kilalanin mo si Jesus na namatay siya doon sa krus, nilibing, nung pangatlong araw nabuhay siyang muli. Yun ang dapat mong sampalatayanan sa puso mo at tanggapin mo siya bilang Diyos mo at sariling tagapagligtas. May prayer yun. Yung iba, paulit-ulit nang ginagawa yan. Kasi natatakot sila doon sa impyerno na pupuntahan eh. Pero kahit paulit-ulit pa yan, kung hindi totoo, kahit tinanggap mo ngayon si Jesus, tapos bukas, bisyo ka na naman, o balik ka na naman sa dati mong ginagawa, wala rin sa yun. Kahit 1,000,000, 1,000,000 mong tinanggap si Jesus, kung hindi totoo sa puso mo, sa buhay mo, walang mangyayaring pagliligtas. Kahit hanggang tumanda tayo rito mag-aral ng Bible, kung hindi mo pa rin pinagsisisihan yung lahat ng kasalanan at hindi mo hinahayaan si Jesus sa buhay na siya yung mag-ahari, walang saysay. Kaya ganun kahalaga yung ano natin, pag-aakal. Kamukha niyan, di ba? Bakit tayo nagtsatsaga dito? Dapat sa oras na to, lahat tayo nag-cellphone na. Di ba? Sayang yung ano, baka meron ako mga message. Pero mas mapalad tayo, sabi ng banal na kasulatan. Yung dumirinig ng aking salita, sabi niya. At ito'y ginagawa. May blessing ng Diyos sa atin. Kaya, yun lang ang pinaka-sekreto ng pag-aaral na to. At marami pang pag-aaral. Sana sa pag-aaral natin, lalo pang maging malinaw sa atin. Kasi kamukha niyan, lagi kong ginagawang halimbawa yung yung puno ng halimbawa yung bayabas. May mga bunga yan, di ba? Kapag maliit pa yan, green pa yan, kahit anong gawin mo, hindi malalaglag sa lupa yan. Di ba? Pero pag sobrang hinog na, kahit walang hangin, kung saan babagsak yan, ganun tayo sa harap ng Diyos. Pero sabihin natin, sabi ng Diyos, kapag napakinggan mo, sabi niya, ang aral ng kaligtasan, huwag mong takpan ang tenga mo. Huwag mong isara ang puso mo. Hayaan mo na ang Diyos ay gumawa sa buhay. Dahil yung pagliligtas na gagawin ng Diyos, walang pinipili kahit anong oras, kahit anong araw. Nasa atin yun. Kasi ang nakapagliligtas, yung pananampalataya, yung pagtitiwala. Kamukha nung pag-aaral ninyo dito, kahit hindi ako nakaka-attend, kamukha nung nasabi ni brother, tungkol sa pananampalataya ang pinag-aaralan ninyo dito, napaka-importante nun. Kasi yung pananampalataya, yun ang sikreto. Kasi pagtitiwala yun eh. Sino ba sa atin na nakita na natin ang langit? Sino ba sa atin na nakita na natin ang impyerno? Diba? Wala pa nakakita. Pero ang Bible, siya yung nagsasabi na merong impyerno at merong langit. Diba si Lazaro? Yung lalaking pulubi, kamukha niyan, kumakain din yun ng mugmug sa ilalim ng mesa ng mayayaman. Pero nung namatay siya, pumunta sa paraiso ni God. Bakit? Kasi nanampalataya siya sa Diyos. Pero yung mayaman, anong nangyari? Pumunta sa kapanganakan. Kaya salamat sa Diyos dahil nagtsatsaga tayo na nag-aaral ng kanyang salita. At alam ko, ang Diyos ang may nito, akda. Tinakda niya talaga ito na mangyari. Alam niya na sa ganitong araw, mapupunta ka sa lugar na ito, sa ganitong araw, kakain ka ng itik. Alam ni God yan. Sa ganitong araw, mamaya uwi na tayo. Matutulog na tayo. Alam lahat ni God. Bakit? Kasi sabi ng Bible, pati yung buhok natin, bilang na. Bilang na. Ibig sabihin, lahat ay tapos na. Alam na ng Diyos yan. Kasi Diyos yung makapangyarihan. Kaya papalain tayo dun sa pinag-aaralan natin. Amen. So kung titignan natin, no, may isa akong itatanong sa inyo. Kung titingnan natin sa panahon ngayon, at i-compare natin dun sa panahon ng Kananea, kagaya nung napag-usapan kanina,
yung tao, yung pa yung yung pa yung sila pa yung nagmamataas eh. Nagmamataas sila kasi hindi pa nila nararanasan yung naranasan nung taga-Kananee. Ngayon, ano ba ang pinagpapalit ng isang taong hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos? Diba? Kung titignan nyo, at marirealize nyo na tama, na ang pinagpapalit natin ay yung about lang sa katawan na to. Yung gusto ng katawan na to. Physical. Materials. Oh, gusto kong magpahinga. Gusto kong mag-SM, gusto kong mag-swimming, gusto kong mag-birthday. Di ba? Pero, tingnan nyo. Pag pinag-uusapang langit, pag pinag-uusapang langit, sumasama ba yung katawan? Sumasama ba yung katawan? Hindi. Di ba yung katawan nabubulok sa sementeryo? Sa lupa? Ngayon, bakit natin pag-aaksayan ng panahon, bakit tayo magpe-prepare sa mga ginagawa natin ngayon na hindi natin kasama ang Diyos? Di ba? Magpe-prepare tayo sa ating future na hindi natin kasama ang Diyos. Na magpe-prepare tayo sa pangkatawan lamang at hindi kasama ang Diyos. Wherein na ang dapat nating pagtuunan ng pansin is yung pumupunta sa langit. Ano yung pumupunta sa langit? Ang ating espiritu. Di ba? Pero ang tao, nakapokus siya sa katawan. Darating ang pag-aaralan natin yung body, soul, and spirit para mas maintindihan nyo. Di ba? Tingnan nyo. Lahat tayo, pine-prepare natin ang pangkatawan, ang pangmundo, ang future natin. Pero walang masama. Ang masama, kung hindi natin kasama ang Diyos. Kung hindi natin ginagawa yon na wala ang Diyos. Na mas inuuna natin yung ginagawa natin kaysa sa Diyos. Walang masamang mag-business ka, walang masamang magtrabaho ka, walang masamang mangarap. Ang masama, kapag sinasantabi mo na ang Diyos, na which is yung pinaka-importanting dapat nating pagandahan. Yung ating espiritu. Wala ang Diyos sa buhay mo. Diba? Kung wala ang Diyos sa buhay mo. Ano naman pala, bakit ka pa magpapayaman? Bakit ka pa magtatrabaho? Misconception. Alam nga namang, sinabi nyo sa Biblia na kailangan yung mga tamad, walang sa karyan ng langit, di ba? So, di ba, tama yung kung isipin nyo. Lahat tayo, kami din, galing dyan. Pine-prepare natin yung future natin sa lupa. Pero yung lupa, yung earth, mawawala. Hindi lang yun. Sabi ko nga, di ba, walang forever. Ang buhay nyo na binibigyan nyo ng pansin, binibigyan nyo ng oras na pinagpapalit nyo sa ating Diyos, is mawawala. Pupunta lang sa ilalim ng lupa, mabubulok, uuurin. Magiging lupa ulit. So, ano yung logic na pinagpapalit natin yung buhay pagkatapos na ito? Diba? And anong dahilan ng Diyos? Bakit may mga namamatay kagaya nung example natin yung sa kanto? Late ko lang nalaman na 23 years old siya and ang nakakalungkot is transgender pala siya. Na maganda, tapos ang pangalan niya lalaki. And natuklasan ko, ang nakikinamatayan niya, vape. And yung pagpapa-enhance. Yun daw ang Yun ba? Yun ba yung pinagpe-prepare natin? Yung katawang namamatay?
Mapagmalaki tayo kasi hindi natin alam yung ginagawa natin, yung bakit tayo nagtatrabaho. Bakit tayo nagpapayaman para sa pamilya natin? Bakit natin ginagawa lahat ng ito? Pero hindi nyo alam. Marahil ngayon alam nyo na dahil nabanggit na walang kabuluhan yung mga pinagtutuanan natin ng pansin at isinasantabi natin ang pinaka-importanting bagay ng ating Panginoong Hesus. Diba? Ngayon, magmamataas ka, oo. Kung ibibigay mo ang buong time mo sa iyong sarili, sa iyong pamilya, kung walang namamatay. Huwag mong kikilalanin na may Diyos kung wala naman palang namamatay. Pero sabi, for the wages of sin is death. And yet, hindi natin alam kasi hindi natin binabasa yung salita ng Diyos. Hindi natin hinahayaang magsalita ang Diyos. Puro na lang tayo ang nagsasalita sa Kanya. Hingi ng hingi. Hingi ng hingi. Pero hindi natin siya pinapakinggan. Siya yung tagapagbigay. Yun lang ang alam natin. Imaginein mo, kayo magiging tatay ka na, Brad. Ikaw magiging mother. Tatay ka na. Hingi ng iyong anak mo. Tapos pag ikaw ang nagsasalita, takip tenga, aalis. Napakasakit, di ba? Pero bilang ama sa atin, mahal natin sila. Ganon din ang Diyos. Di ba? May isa akong totoong kwento ng isang kaibigan na may bisyo na hindi niya maalis-alis. And there one time, isa sa kamag-anak niya, na ospital, kailangan maoperahan. And nag-pray siya, nangako siya sa Diyos na pagalingin mo lang ang aking mahal sa buhay. Ititigil ko na yung bisyo ko na ito. Gumaling ang kanyang ina. Pero, nung paggaling ng kanyang ina, bumalik siya sa bisyo. And yet, dahil sa pagmamahal ng Diyos, minamahal pa rin siya. Binibigyan siya ng buhay. Binibigyan siya ng pag-asa. Gumagamit siya ng mga tao para ipahayag kanyang salita. Pero ano ginagawa ng tao? Patuloy pa rin sa pag-deny. Wala eh. Agape. Unconditional love eh. Yung pinag-aralan natin kagabi, bro. Ganun ang Diyos eh. Kaya ang swerte natin hanggang ngayon, buhay pa tayo. And yung mga namamatay na yon, isa yung pahayag sa atin. Isa yung mensahe sa atin na hindi natin alam. Di ba? Na tayong lahat pupunta doon. Na hindi natin handle ang buhay natin. Na ang pinagtutuunan mong katawan sa gym, yung pinapayaman mong katawan, binibigyan mo ng alahas, binibili mo ng kotse. Sabi ko nga, walang masama. Kung masama siya, kung wala ang Diyos. At ginagawa mo lang yon para sa iyong sarili at para magmayabang. Yun ang masama. So, an eye-opener na sana ipasok nyo, huwag nyo ilabas. Kasi kayo mismo, witness, kayo mismo, ngayon, nalaman nyo na bawat may karatula kayong nakikita sa may kanto na patay,
It is a reminder na hindi natin ang hawak ang buhay natin, na pinagmamalakihan natin ng Diyos na hindi pa ako mamamatay kasi healthy ako, wala naman akong sakit. Eh di sana wala nang namamatay sa aksidente. Di ba, Brad? Isa Brad, naalala ko yung bago baka makalimutan ko lang yung sa 2 Thessalonians 2:7. Hmm. Nakasulat doon, sabi niya, ang kasalanan ay gumagawa na sa panahon natin. Pag inalis yung pumipigil na yun, yung galit ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Yung ang demonyo, sabihin na natin ang demonyo. Kasi sa ibang salin, mababaw yung sinabi dun. Ang taong ito, sabi niya, yung Antichrist. Kasi mag-aano ang Diyos. Mangyayari yung nakatakda dito sa mundo. Ngayon, puro saya. Ngayon, puro yung tao, meron siyang priority. Sarili niya, future niya, pamilya niya. Basta puro sarili. Yung nangyayari ngayon. Pero doon sa sinasabi niya, siguro basahin natin para lalo Thessalonians, 2 Thessalonians 2:7. Sabi niya, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Diba? Hindi na? Ang Diyos ang mag-aalis dito. Sino to? Alin ito? Ang Holy Spirit. Kapag hindi na gumawa ang Holy Spirit, kasi yung panahon natin ngayon, ang gumagawa ay ang Holy Spirit. Di ba sa John chapter 3, si Nicodemus, yung doon, hindi nyo nalalaman at hindi nyo nakikita yung pagliligtas ng banal na Espiritu. Kasi Espiritu siya, hindi siya nakikita ng tao. Pero nagliligtas siya ng mga tao. Nakikita natin ang mga nangyayari. Kaya kapag inalis na, umalis na ang Espiritu Santo dito sa mundo, mangyayari na yung magiging parang yan, isang malaking dam. No? Di ba mayroong mga yan, inaalis na tabla. Pag tinanggal na yon, tinaas na yon, bigla, yung malaking dam na yan, pupunta sa isang lugar na kung saan pati yung mga city, no? Sobrang laki ng tubig. Lahat babahain, lubog. Ganun ang mangyayari sa mundo. At walang nakakaalam nito. Dahil sabi niya, ang Panginoong Sus, darating siya, katulad siya ng magnanakaw. Walang nakahanda. Diba? Yung mga magnanakaw, hindi natin alam kung kailan papasok sa bahay natin. Ayaw natin mangyari yun. Yun ang mangyayari sa banal na kasulatan. Kaya, sabi, ang tao ngayon, sa sobrang saya niya, di ba? Punta ka ng Amerika. Sabi nung isang pastor, yung gumawa sa Daily Bread, yung may akda doon, sumulat doon, si Dave Harvey. Sabi niya, punta ka ng Amerika. Yung malalaking gusali doon, mga churches, mga simbahan. Alam niyo kung ano yung nakatira ngayon doon? Mga kambing, sabi niya. Puro mga Muslim. Yung mga Kristiyanong nandoon na dating masigla, masaya, asa sila ngayon? Tuwing araw ng linggo, family day ang tawag nila. Yung kapatid ko, yung buso namin na dumating sa Canada, Lunes hanggang Sabado ang trabaho nila. Sabi niya, linggo lang ang pahinga namin. Sabi ko, yung linggo, para sa Diyos yan, huwag niyo kukunin. Kahit online lang, makinig kayo. Hindi, pagod na kami. Sabi ko, sabi ko kay Carol, yung bunso namin, tinanggap mo si Jesus. Huwag mo na nakawin yun sa kanya. Kasi, mananagot ka sa kanya. Yung asawa mo na hindi pa ligtas, kain mo siya sa Panginoon. Kung ikaw nanlamig ka, pinabayaan mo ang Diyos, pinabayaan ka ba ng Diyos? Hanggang ngayon? Hindi. Di ba? Nandiyan ka sa Canada. Lahat pinagpala ka. Natutulungan mo kami. Pero huwag mo kalimutan na mayroong Jesus isang araw tinanggap mo siya.
bilang Panginoon mo sarili ka. Bakit ko nabasa yun? Salamat sa Diyos. Naalala ko yun. Hindi alam ng tao. Parang yung dam na sinasabi ko. Yung, di ba yung malaking ano sa dagat kapag nagkaroon ng malaking lindol, malakas na lindol. Di ba? Merong ano yung malaking alon, tsunami. Parang ganun. Yung nangyari sa Japan. Walang paghahanda. Kahit meron silang maalam, pag dumating na yan, walang makakatakas. Yun ang galit ng Diyos pag nangyari yun. Kaya, salamat dahil hanggang ngayon, nagkikita pa rin tayo. Pag dumating yun, walang pinipiling araw yun. Kaya yung mga bata, takot na takot dyan. Maging yung mga matanda, takot na takot. Bakit? Ayaw nila pag-usapan yung kamatayan. Ayaw nila pag-usapan yung impyerno. Ayaw nilang pag-usapan yung papuntang impyerno. Pero bakit tayo nag-aaral ng ganito? Kasi gustong malaman gustong mangyari ng Diyos na lahat tayo ay makaalam dito sa babala. Di ba yung pinag-aaralan natin, dalawa lang. Yung good news at meron ding bad news. Kung pinag-aralan yung una, yung bad news, meron ding good news. Kaya alin ba yung pipiliin natin kamukha ng sinasabi ni Franz? Yung bang priority mo sa buhay? Kaya ako, salamat sa Diyos. Bakit? Nung high school ako, nagtanong ang teacher namin, magtaas sa inyo kung sino yung may pangarap. Lahat sila nagtaas, ako, hindi ako nagtaas. Yung may doktor, may engineer, ganyan. So, isang job, bakit ikaw lang nag-iisa walang pangarap? Sabi ko, ma'am, hindi ko po alam kasi hindi ko pa po alam kung pag college na, hindi ko alam kung ano mangyayari natin. Yung pala, isang araw, July 30, 1991, nung pumutok ang Pinatubo, umiiyak ako, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Takot ako, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero salamat. Pagdating dun sa sa Valenzuela, merong pag-aaral na ganyan, yung pastor. Sabi niya, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandun kami sa isang gym. No? Meron po kaming good news sa inyo. Lahat kami pumunta. Kala namin pagkain. Yung pala, Bible. Oo, kinuwento niya lahat. Tapos, nakaganyan ako, hindi ko pinapansin. Pero yung tinga ko na nandun. No? Kaya nung kinuwento niya, alam niyo po, nangyari yung sa inyo dyan sa Pampanga. May plano ang Diyos sa inyo. Yung takot nyo ngayon sa puso nyo, may gustong mangyari ang Diyos sa inyo. Pasalamat po kayo, hindi po kayo namatay. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos. Nakagano yung tengo ko. Tapos lahat niyang sinasabi niya, umiiyak ako mag-isa. Yung pala ang Diyos ay gumagawa na sa akin. Kaya sabi ng pastor, gusto niyo bang tanggapin si Jesus? Kahit hindi kayo nakatingin o bahala po kayo. Kung gusto niyo sumabay din sa panalangin, tanggapin niyo para makaiwas kayo doon sa isang panganib na naghihintay. Takot na takot ako. Yung pala gumagawa na ang Diyos. At hindi ko ginawa na pinatigas ko yung puso ko. Yung, sana lang, ganon. Hindi. Habang umiiyak ako, sumunod ako sa prayer. Pagkatapos nun, nag-iba yung buhay ko. Nag-iba, nawala yung takot ko talaga. Meron na akong joy. Meron na akong peace. Yung dalawa na yun, malaking bagay na sa akin. Kaya napakaganda ng pag-aaral na ito kahit medyo mahaba yung oras natin. Kasi pinag-uusapan natin, future natin. Hindi yung, bawa si Brother Kevin, no? Future ng anak niya, hindi. Future niya. At future natin lahat. Individual kasi to. Kaya yung iba sabi, dapat nandito lahat yung pamilya ko. Kaya diba, yung sa Acts, yung jailor, yung bantay, gusto niyang magpakamatay. Pero nung magsalita si Paul sa kanya, na ililigtas ka ng Diyos, sabi niya. Tapos nung manampalataya siya, hindi lang ikaw, pati buong pamilya. Ang ginawa nun, umuwi siya sa kanila, sinama si Paul. Doon nag-preach si Paul, naligtas yung pamilya niya. Ganun ang Diyos. Amen. So yun, actually testimony ni Brad Omer yun na napakaganda.
And tayong lahat may mga testimony. May isa, last na lang, may isa pa akong gusto i-share kahit na mahaba tayo. Kasi ang topic natin is about us. About sa ating pinag-aandahan dito sa mundo. Yung pansarili. May isa akong ka-gymmate na kasi pag sinabi mong gym, healthy lifestyle yan eh. Diba? Ang ganda ng katawan. 39 years old kasing edad ko. Eh, nakita ko nga yung carpooling niya sa may Santa Rita, namatay na. Pero nakita ko rin, sinabi ko nga kay Mrs. nakita ko rin yung mga remembrance ng mga kaibigan niya, na which is sayaw-sayaw na may tutugtugan din alak, party. Which is hindi ko alam talagang buhay niya, pero yun yung pinakita sa akin ng social media, which is hindi tayo para-pareho sure kung saan siya ngayon, pero ito is a reminder na magre-reflect sa tao doon sa mga nakasama mo kung ano yung naging buhay mo dito sa mundo eh. Yun yung ipapakita nila eh, which is yung nakita ko eh. Yun ang buhay mo. Pero hindi ko siya i-judge, hindi ko alam yung kung ano niya kay kung kinakilala niya sa Kristo or ano. Pero dito makikita natin na kahit na gaano natin gawing healthy yung katawan natin, kumain tayo ng healthy, mag-exercise tayo, at gawin lahat natin para humaba ang buhay natin. For your information, kahit gusto mong umaba ng 70 or 80 years old ang buhay mo, pero ang gusto ng Diyos hanggang 39 ka lang, wala kang magagawa. Dahil sa umpisa pa lang, pagsilang mo pa lang, alam na ng Diyos kung kailan ka kukunin at mawawala. So, ano yung pagyayabang natin ngayon? Na wala naman akong problema, maganda naman yung buhay ko, okay naman yung pamilya ko, okay naman yung trabaho ko, puro ko. Puro ako. Ang tanong, sa kaligtasan ba, may sinabi ba na ikaw ang daan, ikaw ang buhay, ikaw ang katotohanan, kaya mo pinagpupursigihan yung sarili mo? Kung ganun yung nakasulat sa Biblia, na halimbawa ako, Aser ang pangalan ko, then nakasulat sa Bible, ako yung author doon, I am the way, the truth, and the life. Good yun. Pero hindi. John 14:6, si Jesus ang nagsasalita. I am the way, the truth, and the life. Hindi ikaw. Pero nangyayari, puro ako tayo. Busy ako. May trabaho ako. Mag-swimming ako. Matutulog ako. Masakit ang ulo ko. Birthday ko. Hanapin mo sa Bible yung daan papuntang langit. At wala roon ang nagsasabing at isa lang ang sasabihin, si Jesus lang ang daan. Wala nang iba. Ayun o, linaw. So kung puro ako ka, nung nandito ka sa langit, kapag haharap ka sa Diyos, anong sasabihin mo? Puro ako. Anong ginawa mo? Sa sarili ko. Naging mabait ako. Nagtrabaho ako, hindi ako tamad. Tumulong ako. Nagpayaman ako para makapagbigay ako. Okay. Hindi ka pwede dito. Tandaan natin, wala tayong ibang kalaban kundi yung sarili natin. Kaya mamayang gabi,
Sabihin mo sa sarili mo, kalaban pala kita. Umarap ka sa salamin. Totoo. Diba? Kasi tayo nagdidesisyon eh. May ano tayo eh, may free will tayo eh, na binigay ng Diyos eh. Kaya mag-reflect tayo na sabi nga ni Pastor, ah, tanungin mo, kausapin mo yung sarili na ito pala yung kalaban ko. Totoo, di ba? Nagkakasala tayo dahil sa atin din. Makasalanan tayo kahit tinanggap na natin si Jesus. Di ba, bro? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon. And later on, i-discuss natin kung paano tayo nilinis ni Jesus. Kaya akala ng iba porque talasunod ka na ni Kristo, hindi ka na magkakasala. Mali. Kasi nandito pa tayo eh. Hindi pa tayo banal. Wala pa tayo sa glorified body. So, yun. Kung may question po ba? Wala naman. So, yung question about kasi dun sa sinasabi ni Brother Omer kanina, hindi natin alam. Kasi sinabi ni Pastor dati yun, nakaupo siya dito. Sabi ko nga sa kanila dati. Di ba? Hindi natin alam. Pero sabi ni Pastor, ako, handa ako. Pero si Pastor, hindi perpekto. Walang perpekto pag nandito ka sa mundo. Kaya huwag mo tayong maghanap ng perpekto. Importante po yung kinikilala natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesu Kristo gaya ng sinasabi ni Brother Omer kanina at panampalatayaan natin. So kung wala na pong tanong, closing prayer na po. Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Lord, maraming salamat sa wisdom na iyong ibinahagi sa amin. Maraming salamat, Lord, at napakinggan namin at nalaman namin na ikaw lang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang makaparoroan sa Ama, kundi sa pamamagitan mo lamang. At hindi po kami makakatanggap ng kaligtasan sa aming mabubuting gawa. At maraming salamat po sa pag-iintindi sa amin na walang kabuluhan ang mga ginagawa naming preparasyon sa aming katawang panlupa na nawawala, na nagbabanish at babalik sa alabok. Kundi ang dapat naming pagtuunan ng pansin, ang preparasyon sa aming kaluluwa. Lord, maraming salamat at taos puso po kaming humihingi ng tawad sa aming mga katigasan ng ulo, sa aming pagbabaliwala sa inyo, sa mga pagkakasala na aming nagagawa. Lord, ipaintindi niyo po sa amin na nangyayari ang bagay na ito, ang aming pagsalo-salo dahil ito ay inyong kagustuhan at ito yung plano sa amin. Dahil sa unconditional love na binibigay niyo sa amin na kahit isinasantabi ka namin, Lord, ay pilit ka pa rin naglalapit ng mga taong para ipahayag ang inyong salita.
Lord, naway tumimo sa aming mga puso ang aming mga napag-aralan at naway i-deny namin ang aming sarili at sumunod sa inyo. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at naway balang araw makasama namin sila upang purihin ka. Hindi para paramihin ang aming mga miyembro sa church, kundi paramihin ang mga maliligtas sa araw ng paghuhukom. Dahil Lord, pinapakita nyo sa amin yung mga namamatay araw-araw. Napakaswerte namin at buhay pa kami at naririnig namin at binibigyan nyo po kami ng wisdom para malaman ang tunay na kaligtasan at ang tunay na purpose ng aming buhay dito sa mundo. Lord, maraming salamat at kayo na pong bahalang mag-ingat sa kanilang pag-uwi. I-bless niyo po sila ang kanilang pamilya at salamat po at ang lahat ng ito'y aming dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Diyos at sariling tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.